Naniniwala ka ba sa multo? Nakakakita ka na ba nito o nakarinig at nakabasa lang ng sari-saring kwento tungkol sa multo? Naniniwala ka bang ang espiritual na mundo ay tunay at ang espiritual na kapangyarihan ay maaaring dumaloy sa pamamagitan ng mga tao, hayop at mga bagay? Sa parehong paraan, ang kaaway ay maaaring gumamit ng mga bagay upang maisakatuparan ang kanyang mga plano ng pagwasak sa iyong buhay. Pero paano kung ikaw mismo ang nasilaw sa kapangyarihan na hindi mo na pala namamalayan? Kaya, sa ating kwentong itatampok ngayong araw, balot man ito ng kilabot, atin pa ring sabay-sabay pakinggan ang ating kauna-unahang horror story na tsak inyong kapupulutan ng mga aral. Dito lamang sa Crixie Stories. Ika nga nila, ang buhay natin ay tulad ng isang water lily. Alisin mo dapat ang toxic na nagpapahirap sa'yo upang mamukadkad, hayaan mong isang araw makikita nila ikaw pala ang taong sinayang nila. Maging inspirasyon nawa ang ating pinanggalingan sa iba. Magkaiba-iba man tayo ng hugot sa buhay at magkaiba man tayo sa sariling identidad, lagi nating iisipin na kahit kaano man kalalim ang problema, matutong lumaban lagi. At sa ating kwentong maririnig ngayong araw, balot man ito ng lalim ng pinaghuhugutan, aral ng buhay ang siyang kayamanan sa pang-araw-araw na huwag dapat nating kaligtaan. Kilalanin natin ang buhay ng ating letter sender from Tagum City na si Miko, na pinamagatan na I Feel Left Behind. Our first ever horror story you should not miss. Dear Crixie, magpakilala ko sa lahat bilang Miko sa kwento ito, ngunit nais kong malaman ng lahat na ang ibabahagi kong kwento ay hindi akin, kundi kwento ito ng kambal kong babae na si Mika. Maya-maya pa ay malalaman nyo rin kung bakit ako mismo ang nagbahagi ng kwento at hindi siya. Ang buong bahagi ng kwento ay kinuha ko mula sa notebook niya na nakita ko sa kanyang kwarto at nakahati ito sa magkaibang petsa base sa mga nangyari sa buhay na isinulat niya. Pero bago ang lahat, nais ko munang magtanong. Sa mga nakikinig ngayon mula sa apat na personalidad ng tao, ikaw ba ay isang introvert, omnivert, extrovert o ambivert? Magkaiba man tayong lahat mula sa ating identidad, mula sa pagkakatawag o pagkakategorize sa ating bagong henerasyon ngayon, nawa sana ay huwag nating gawin magkaiba ang bawat isa. Don't ever be afraid to reinvent yourself and don't be afraid to be different. You ain't got to fit in the crowd as long as you don't ever let anyone break your spirit. It's always better to just do your thing. Sa totoo lang, for me, being disliked by someone or some people is a sign of healthy relationship with yourself. It means that you're being your authentic self without adjusting your behavior or personality to match everyone's taste after all. The quality of life is not determined by popularity, but your ability to form meaningful connections with the people that loves you for who you are, right? So without further ado, let me introduce to you all my twins story. Si Mika ay nag-iisang kapatid ko at kambal na rin. Magkaiba man kami ng muka at kasarian, ay tinuring namin ang bawat isa bilang best friends. Kumbaga na rin dahil sa katagalan naming magkasama. Yes po, kambal tuko po kami. Pero sabi raw ng iba, magkaiba talaga kami, lalo na pag makipagkapwa tao. Parehas kaming extrovert noong elementary papuntang senior high school, parehas na student achiever. Mas matalino nga lang si Mika sa akin ng kaunti at mas maraming talent. Pero nagibang ihip ng hangin nang dumating kami ng college dahil nga sa pandemya ay nagkalayo kaming dalawa ng landas ng aking kambal dahil parehas kaming nakatakda na maghawak ng mga negosyo ng aming pamilya. During summer, after third year online class, ako ay napunta sa resort dahil kailangan ng manpower doon at doon ako nilagay ng aking mga magulang para training na rin. Si Mika naman ay nailagay
ibigay mag-isa sa aming subdivision para magtinda sa sari-sari store namin. Pero pag enrollment ulit sa college ay doon nagkikita na kami ulit at magkasama na ulit. Iisang university lang kaming dalawa at parehong mga scholar. Laki ako sa environment na maingay at pagkain iyon sa tulad kong extrovert. Nais kong magpakatotoo, isa akong gay, as in gay. Talent ko sa buhay ay mahusay ako sa pagiging makeup artist. Yung tipong trip ko talaga major in paghahanap ng bebe boy sa club. Habang si Mika naman ay Maria Clara version ko, bahay at paaralan lang ang ruta sa buhay. Mahilig kasi siyang mag-abstract painting at binibenta na rin. Kaya siya ang mas maraming pera sa aming dalawa at mabait version ko rin siya dahil every time na mag-uutang ako sa kanya, automatic di na siya naniningil. Ganyan siya kabait sa akin. Ganyan rin siya sa iba na siguro namimistok ng iba bilang kahinaan niya at dagdagan pa ang pagiging tahimik niya. Lalo na dito sa Pilipinas na kung saan mas malaki at malawak ang oportunidad pag ikaw ay isang extrovert kumpara sa mga mahihiyain na laging sinasabi ng majority na come out of shell raw. Tas parang big deal pa ito pag naiiba ka sa lahat. Lalo na sa classroom setup natin dito. Pagpabida ka, hinahangaan ka ng lahat pero pag tahimik ka, wala kang boses sa mga desisyon sa group activities. Go ka lang ng go kahit di nila alam na nasasaktan ka na pala deep inside pero personal na opinion lang naman ito. Nakikita ko kasi lahat ng iyan kay Mika base sa kanya mga rants pag mag-coffee date kaming dalawa. Best friends Twinnie kasi kami at ang sakit-sakit lang kung iisipin na umiiyak siya sa harapan ko dahil sa mga maling tao lagi kong sinasabi sa kanya na never regret being a good person to the wrong people. Your behavior says everything about you and their behavior says enough about them. Wala kasi siyang choice umalis sa grupo dahil konti lang sila sa course nila at majority ng subjects either minor or major sila talaga magkakasama. Kaya no choice. She describes herself as an introvert in the group. Di pa nga ako naniniwala dahil hindi naman talaga siya tahimik. Nakikilala ko kasi siya bilang isang babae na aside sa maganda, sometimes she just have zero tolerance for drama, stupidity, and fake people. Since nababasa ko rin sa circle of friends niya na meron talagang the judge, the complainer, the controller, the Debbie Downer, and the Miss Know-It-All. One of the main reason rin kung bakit pakiramdam ng ibang tao ay isa siyang introvert dahil few months matapos na pumasok ang COVID sa Pilipinas at napastay at home ang majority, then we all notice na she keeps on stuttering. Pag meron kaming normal conversations dahil student debater siya, sa bilis niyang magsalita before, nagugulat kami sa changes ngayon at nakikita namin na napapa-insecure rin siya dahil doon. It was a reminder to us also na it was our fault na wala kaming may nailagay na tao at home na at least makakausap niya the whole day. Na kung saan napapanis na lang siguro laway niya depends on if may bibili sa tindahan since both our parents is kinda busy in handling different businesses. Tas di na lang siya nagrereklamo. Kahit pa nasasaktan na siya deep inside compared to me na majority ng job training ko ay including talaga doon ang pakikipag-socializing. Since that was a resort, I encounter visitors na maasa talaga ang pakikipag-chikahan ko. Then, this college days, sinampal talaga siya ng katotohanan na belong talaga siya sa introvert society. Like, they make fun of her as a joke. And I hate that. Either her batch and their juniors, yung bagay na napagtripan siya ng professor nila na gawin siyang host sa isang activity ng kanilang course. Pinagpartner pa siya sa kapwa niya rin na introvert sa course nila. Pero yung partner niya is mas lower year lang
lang sa kanya. Pero isang araw, maging ako ay nagulat sa changes ng kambal ko. She became even more mysterious. She reacts so less na on everything after that hosting event from her notebook. Nakasulat doon na maging siya ay satisfied sa hosting event niya. And I know she can handle it since I already know her. After all, she was a student debater in our school before and extemporaneous speaker and a leader as well. Kaso, hindi lang siya nabigyan ng tsansang mag-bloom dahil na-judge na siya sa kanyang pagiging tahimik. I mean, ang lakas ng discrimination ha, saan ang hustisya? Dahil nga sa kanyang circle of friends na once pabida ka, automatic mas angat ka sa lahat. It was a huge battle between being an introvert against extrovert. One time, during December 5, I'm not gonna mention the year na lang, the date wherein nakita ko na grabe ang iyak ni Mika that night. Akala ko nga may kakwarrel na boyfriend, may nangyari kasing di daw maganda that day na parang na-down siya sa self-confidence niya. Tinakel niya sa akin na nag-lunch sila sa mall kasama ang 5 ka-batch niya, then nagplan sila mag-KTV. Then, in that mall Quantum, nag-try silang mag-avail raw ng isang KTV room. Nakipag-chip in siya sa barkada niya to lessen the cost of the KTV pero sabi raw ay no need na raw ang pera niya dahil di rin siya sinagot ng maayos kung bakit. Di na siya pinapabayad ng mga barkada niya kahit lahat naman ay naka-chip in na pera niya lang ang dinedecline ng lalaking tagahawak ng pera sa group nila. Then, the KTV rooms raw ay medyo maliit. Like, only 5 people per room is allowed. Tas 6 sila at that time. Then, nagtutulakan pa sila at first ng isang friend niya. Pero, si Mika na lang ang nagparaya. Kunwari, wala siyang boses para siya na lang ang maghintay sa labas. Sa lahat. Dahil 5 tao lang ang allowed sa room na inavail nila. Total, alam niya naman sa sarili niya na hindi siya nakapagsama sa bayad dahil hindi din naman tinanggap ang bayad niya ng isang tagahawak nila sa group. Kahit pa deep inside, gusto niya ring makikanta at mag-enjoy rin with them. Dahil dali-dali raw pumasok ang 4 sa room na hindi raw iniisip na may mali-left behind pa lang isa. Lagi raw na pumapasok sa isip niya that time na true friends never leave you alone. Habang naghihintay siya sa labas sa kanila, napag-isipan niyang mag-ground floor na lang mag-isa para magbasa ng books total. Mahaba pa naman ang 1 hour na paghihintay sa kanila. Tas pumunta siya ng CR dahil hindi niya na makontrol ang mga luha niya. Pilit niya nilalabanan ng mga luha dahil for sure makikita iyon ng mga kabatchmates niya. Pilit niyang kinakalma ang sarili niya para walang bahid na sakit ang makikita nila if ever na matatapos sila sa kanilang KTV. Until matapos daw ang 1 hour, na-realize ng kambal ko na nabastos niya pala ang sarili niya dahil para siyang naging aso kung maghintay matapos ang mga friends niya sa KTV. Sila nasa loob nagkakatuwaan within that 1 hour base sa post sa My Day nila habang siya naman sa labas tumutulo ang luha. Me, myself, I feel bad. Kung nandoon lang sana ako that day, I'd rather date my own twin because she deserves the best. What I've realized is that being alone is better than being ignored. Sad truth, you cannot force people to love you and even do not force them to leave you. And whoever insists to stay is the one who truly loves you. If you are a good person, then you don't lose people. It's people who lose you. After that December, kinalimutan ko muna ang lahat ng mga boylets ko. Nakipag-break ako sa kanilang lahat. I showered majority of my time having a great time with my CZ. I know that kahit ngumingiti siya sa harapan ng lahat, alam kong may pait pa rin sa likod ng mga matatamis niyang ngiti na pilit niyang itinatago.
She deserves everything at nagagalit ako sa sarili ko dahil baka kaya siya naghahanap ng quality time sa maling tao ay dahil baka di ko na rin siya nabibigyan ng time bilang isang kambal at boy bestie brother niya. Kaya ayun, bumawi ako sa kambal ko within that consecutive 3 months. Marami naman akong may nakitang improvements with do stuffs to kill boredom and time. We somewhat spend the extra days together, sometimes kami lang or with our parents. May papalit mo kasi yung mga friends mo anytime but not your own sister. Hindi naman ako nagkamali, unti-unti nang bumabalik ang sigla niya, ang dating Mika. Not until one day I realized na akala ko lang pala lahat ng iyon, she was happy outside but in pain inside. Ipakilala ko na sa lahat ang point of view ng kambal ko base sa kanyang diary notebook at striktong patnubay at gabay lamang sa lahat anumang edad, listen at your own risk. Dear Diary, I know writing this again might sound so childish. Alam kong matagal na akong hindi nagda-diary. Iba talaga pag inspired sa napanood na Hollywood romance love story. With teenagers writing their thoughts about their crush. Sa akin kasi this is different. Sulat ito maybe sa nakaimbak na galit sa puso ko. And I wanna share my thoughts cause I can't handle all of it. Bakit ba ang unfair ng buhay, diary? Pag akala nila ikaw ay isang introvert na tao, kahit pa pinipilit mong maging komportable ka tingnan sa ibang tao at magbago man ang paningin nila sa'yo, bakit tila yata maraming tao ang hindi katanggap na para bang pinandidirian ka kung sino ka man. Napakapalpak kong tao, simula't simula, pero ngayong pagpasok ko na yata sa buhay kolehiyo, tila nagmistula itong kalbaryo sa buhay ko kahit di ko naman ito ginusto. Ganon nga ba nila ako hindi tanggap bilang ako? Ang unfair naman neto. Pambihirang problema ito. Best friend partner in a crime. In a circle of friends, hindi ka talaga mawawala ng best friend, bestie partner. Meron ka bang tulad nito sa isang grupo? Kung ganon, maswerte ka. Sabi nga ng iba, pag best friend ka ng lahat, wala ka talagang friend. Paswertihan lang sa buhay, mas maswerte ka kung may kausap ka at hindi mapapanis ang laway mo pagdating mo sa eskwelahan. Ako kasi hindi nabigyan ng tsansang mag-bloom sa grupo. Minsan nga nakalimutan kong magpasalamat noon dahil nabigyan pala ako ng grupo na nagtutulungan during high school. Yung tipong solid, walang siraan at walang kompetisyon ang nangyayari. Naghihilahan pataas ang lahat pero hindi ko sila na-treasure dahil nga hindi matibay ang foundation namin noon. Pero ngayon lahat ay nasa kolehiyo na, tapos sa iba-iba pang unibersidad at kolehiyo na punta, good thing, hindi kami nagkakalimutan. Hindi man kami magkakasama na ay alam kong nandun pa rin ang samahan namin at kamustahan sa bawat isa. Minsan mo na bang na-feel na lahat sila may mga kanya-kanyang partner na tas ikaw wala? Parang hindi belong sa grupo. Kinakausap ka lang pag may kailangan pero pag wala para ka ng hangin. Actually, ilang beses akong nag-attempt makipag-usap sa kanila, nagkukwento ako para somehow makilala rin nila ako. Pero what I noticed somehow, that they are not listening. When time ko na magsalita, they are now busy on their phones. Nakayuko sila at nagkukunwaring nagsasmile para kunwari nakikinig. That's why I pull back by stop talking to them. I stop talking to the people who aren't listening because I just devaluing what I must say by offering it to an audience that does not nothing but reject it. Kaya nga binubuhos ko na lang iyon tuwing reporting namin sa per subject, doon pa sila somehow nakikinig sa akin. Hindi ako nagkamali na magbuhos sa kanila ng kung sino ako. Naging maingay rin ako sa harapan nila pero hindi talaga sila nakikinig. Sakto lang naman boses ko, ewan ko lang kung bakit ayaw nilang makinig
nababastos nga ako, to be honest. Sobra. Feel nila nandyan ka pero napapansin ka lang pag kailangan na nila yung tulong mo. I know it's kinda toxic at the first place, but I don't have a choice either. Magkasama talaga kami per subject schedules dahil konti lang kami sa course namin. I hate the ambience of this college life na uso pala dito ang wala ng grupo. Unlike high school na tropa-tropa talaga, di ako aware na magiging Mr. and Miss Independent ka pala dito. Dahil self-survival ito between your time and failed subjects. That's why, in short, dapat madaldal ka para more chances of friendship ang aura mo sa school. More friendship, marami kang pwedeng matanungan saan ka man mapadpad. Isang kapansanan kumbaga kapag ikaw ay naiiba na loner. Isang malaking achievement sa mga extrovert ang marinig ang boses mo. And I hate that. Ituturing ka talaga nilang naiiba in a bad way. They will think na easy ka lang, madali ka lang makukumpetensyahan. Kasi tahimik ka. Kapag mag-a-attempt ka ng magsalita, hindi importante ang idea mo dahil akala nila madali ka lang ma-impluwensyahan. That's why, as an introvert, better surprise them with your own strengths. Hayaan mo magugulat sila sa mga kakayahan mong hindi naman nila kaya, but don't ever let them abuse you. Na ikaw na lang lagi ang nagtatrabaho sa grupo. Aminado akong napuno ako ng galit sa puso ko sa mga bagay na hindi ko talaga nagawang maipalabas sa harapan nila. Naging mahina ako and they use it against me and even manipulate me. What I learned is never get so attached that you accept being disrespected, used, or lied to. Dahil doon napuno ako ng galit sa puso ko na akala ko kaya kong kontrolin ang lahat gamit ang kakayahan ko. Pero sad truth, na abuso ko na pala ang katawan ko. Dahil nag-invest ako ng pagmamahal sa mga maling tao. At dahil doon para bang lagi na akong pagod. I know I am depressed inside pero ayaw kong kumonsulta dahil I thought kaya ko ang lahat. Hindi naman nakikita pero alam kong napakalalim ng sugat at ang hapdi nito. Because of it, paunti-unti ko na palang tinatalikuran ang faith ko. Nagpakalunod ako sa galit at worry ko. I even remove praying cause I don't feel like praying. I remove reading Bible in my life kasi nawawala na ako ng gana. Na-stop na rin ang pagpupunta ko ng simbahan with my twin. At pag nagtatanong siya, marami akong excuses kasi busy ako sa studies and whatsoever. I realized na nagiging people pleaser ako without noticing it. Sumasama pa rin ako sa mga kabatch ko na nagiging cold person. Sumasama ako dahil I really thought na healthy pa rin ang presence ko kasama nila. Even though I was there, not talking, just there to sit with them and be their classmate pag time na. They love to discuss random people na parang mga perpektong tao. They love to gossip and I know naging topic na rin nila ako whenever siguro pag wala na ako sa group. At imposible naman pag hindi. Realizing na no one knows my favorite food, when is my birthday, my dream, favorite color, ano nga ba ako dati sa past ko and etc. Because no one even tried to know me, I clearly know at the first place that my absence doesn't affect them and my presence never mattered at tama nga ako dahil one time during our major subject with Ma'am Ivana, we are like 8 people in the subject. One was absent, 2 of the people was out for a minute because they wanna use the comfort room. Even our Juris Doctor professor. Imagine, bali, tatlo-tatlo kami per different group pods type of seating arrangement. Tas at that time, Gloria, my classmate, was drinking water in a plastic bottle. Nasa harapan ko siya ng group pods. Then, she asked everyone habang nakatayo kung may basurahan ba sa malapit para nang sa ganun ay makatapon siya. One of our classmate Joel, our proud gay in the group, nakaupo siya sa kabilang group pod. Actually,
said that sa tabi ni Gloria ay basura, which is our boy classmate sitting next to her, which is si Hunter at that time. And I was there at their back watching them kung paano sila mag-exchange conversation ng pabiro. Then, biglang nagseryoso ang ambience ng classroom nang biglang nagsalita ulit si Joel na no, not Hunter but sa isang katabi pa pertaining to me, sitting at their back listening to them quietly. At first natawa ako ng mahina sa likod ng face mask ko, not expecting na patatamaan niya pala ako ng pasimple na basurahan pala ako sa kanya, like ang lahat sa room ay natahimik hanggang sa makarating na si Ate Scarlett and our proof then. Nagpatuloy na ang normal regular oral recitation namin. Buong klase ang bigat-bigat ng puso ko kakaisip kung bakit hindi ako nagalit sa kanya at sana dinibatihan ko na lang sana si Joel at that time. Total sayang naman ang pagiging student debater ko at aawayin kung may galit ba siya sa akin. I mean, para saan? Magiging bida ba siya ng lahat after niyang sasabihin yon sa harapan ko? Anong biggest achievement na pala niya? Dapat ba akong mag-congrats sa harapan niya sa pagiging ugali demonyo niya? Ang dami kong what if. Pero na-disappoint lang ako sa katawan ko na bakit hindi ako pumatol. So what I had to learn is that sometimes your biggest haters are in your circle. Sometimes people also push their insecurities onto you through the subtle things they say in conversation. One thing I don't like is when people try to camouflage negativity as a joke. I noticed that parang umarteng bingi ang lahat sa nangyari. Nagkunwaring hindi nila narinig ang sinabi ni Joel dahil wala man lang may nag-react. So ano yan, suportado nila lahat sinabi ni Joel laban sa akin. Maski nga ako ay nagulat rin at natawa, wala man lang ni isang promotekta sa akin. I mean, I don't need a defender. I can defend myself. Na disappoint lang ako dahil wala man lang may nagkumpronta sa ugali niya mula sa mga kaibigan niya. Yun pala ang tingin nila sa akin, basura. Diary, I'm gonna let you in on a little secret of life. When people know that they did you wrong, they avoid you. At yun nga yung nangyari sa akin for how many days. Lahat sila, nakikita kong parang iniiwasan ako. Yung tipong kahit magpapaalam na ako sa lahat dahil mauuna nang umuwi, di nga sila nagre-respond, hindi rin nga marunong lumingon. Lahat sila ganun ang treatment sa akin. Bingi-bingihan. I don't know what's the real reason at araw-araw, gabi-gabi, o maging anumang oras, basta't ako na lang mag-isa, tumutulo na lang ang mga luha ko. Sana nasampal ko na lang sana siya sa katagang be careful with your words cause you never know it repeats on someone's mind. Dahil sa galit, nabuo ko ang puot sa puso ko na nahirapan akong maipalabas. Diary, di ko nga alam kung bakit matapos ang pagtatagpong iyon gusto kong maghiganti. Una kong ginawa ay nagpabasa ako ng palad sa palengke. Hindi ko pa nga nasasabi sa babae na may lihim akong galit sa puso ay alam niya na agad kung ano ang dapat sasabihin. Aniya, madali lang daw solusyonan ang problema ko dahil may kakilala raw siyang albularyo para makapaghiganti at para maalis daw ang malas sa buhay ko. Tas medyo naniwala naman ako dahil sumunod talaga ako literal sa sinabi niya. Dahil akala ko yun yung sagot sa lahat ng galit ko. Ilang araw ay nagkulong ako ng kwarto. Marami akong binasa sa mga nasa internet na mga gawain upang makapaghigante sa kanila. Nagsimula akong lumapit sa mangkukulam na nasa malayong baryo pa ng lugar namin na sinabi ng bumasa sa palad ko na kung saan epektibo agad. Hindi lang iyon, gamit ang mga kung ano-anong ritual upang makapagbukas ng kung anong demonic portal. Ginawa ko na rin base sa kanyang itinuro sa akin. Akala ko nung una ay mahihirapan ako, madali lang pala. Mula sa hibla ng mga buhok ay hindi agad ako nahirapan, madali lang naman dahil oras-oras nagsusuklay sila ng buhok sa upuan, lalo na't pag maraming gwapong interns ang dumadaan. Maraming nahuhulog sa upuan at pasimple ko naman itong kinukuha. Yung kay Joel muna na buhok ang sinigurado ko dahil if malaki man ang galit niya sa akin, abay, mutual lang kaming dalawa. Effective nga dahil matapos
Pagkatapos kong ibigay iyon sa mangkukulam, 2 araw siyang hindi nagpapakita sa subjects namin. Nagpaabot lang siya ng excuses sa teachers dahil hindi daw maganda ang kalagayan ng tiyan niya. At oras-oras raw itong masakit, pero sa ikatlong araw nagpakita naman ito na para bang walang nangyari. Mukhang effective nga ang ginawa ng mangkukulam sa kanya. Pasalamat na lang siya at hindi bulutong ang request ko. Sakit sa tiyan lang. Siyempre, nagpaturo ako pero tumigil na ako. Ang ipinagtataka ko lang dahil sa tagpong iyon, may napapansin ako may hindi maganda. Pakiramdam ko, hindi lang ako nag-iisa. Pakiramdam ko may werdong nakabuntot sa akin. Lagi ako may nakikitang anino kahit umaga man o gabi. Anumang oras, ramdam na ramdam ko ang presensya niya maski kahit nakaharap ako sa harapan ng salamin at kunwari yumuyuko ako. Meron talagang something aninong nakatayo sa likod ko, itim na aninong singtangkad ko rin yata. Napapraning nga ako paminsan at natutulog na lang sa kabilang kwarto kasama ang kambal ko dahil ayoko mapag-isa. Minsan naman kapag madaling araw, alam kong gising na ako tas nababangungot ako at halos sunod-sunod na araw na. Alam kong nakapikit ako, hindi ko man lang maigalaw ang katawan ko at laging may mabigat na pumapatong sa akin. Hindi ko masabi kung ito ay isang babae o lalaki. Aninong nakakatakot talaga. Akala ko nung una magpapakita lang siya pero halos sunod-sunod na araw na ang paramdam niya sa akin. Paminsan sa panaginip, paminsan naman ay sa bahay. Pakiramdam ko masisiraan na yata ako ng bait sa mga werdong nararamdaman ko. Para na akong baliw plus praning sa ginagawa ko. Noong magkaroon ng intramural sa school namin, napag-isipan ng mga kabatch ko na hindi mag-a-attend. Magpapa-attendance lang kami sa mga lower years namin dahil balak ng lahat na mag-beach na lamang. 3 days kasi ang intramurals, then wala namang may umattend na activity sa group namin for our department representative plus nakakatamad rin namang pumunta doon at uupo lang the whole day sa cottage o di kaya sa bleachers. Tas walang gagawin at syempre Galawang College ay nagpa-attendance na lang kami sa mga lower year namin. Kahit anong signature pa yung ilalagay doon, sure naman kaming hindi yun mapapansin ng mga program din. Nakakagulat rin na matagal na pala nilang napagdesisyonan na mag-beach. Yung mga kabatch ko instead na mag-a-attend ng intrams. Tas late na pala ako na-invite ng group. I feel blessed na, oh my gosh, hindi pa pala nila ako nakakalimutan at invited pa rin pala ang presence ko sa mga galang outside of school. Syempre, I grabbed the opportunity baka dahil pala sa first ever outing ng batch namin at least makikilala na nila ako at may mamumuong friendship na, 'di ba? At if kasi hindi ko igagrab ang opportunity, baka masasabihan pa ako na killjoy at saka para iwas chismis na lang rin. Yun nga ang nangyari, trip ng lahat mag-overnight stay sa beach. Medyo malayo ito sa city kaya nagplan kaming mag-commute na lang ng van kasi mas mahal if pakyawan. First time akong pinayagan ng parents ko na mag-overnight sa beach with other people kaya para mas makasave kami lahat ay nagbitbit ang iba ng mga tent kasi mas mahal magstay in sa mga villa at hindi rin mawawala ang mga inuman sa gabi. Boys talaga namin ang may pasimuno nun. Sa van, himalang tahimik ang lahat dahil may ibang pasahero kasing baka maistorbo kaya nagsilabasan na lang yung ingay nila noong makarating na kami sa mismong dagat. First time in forever nang kinausap ako ng girls para raw picturean ko sila sa mga OOTD bikini nila. Dahil kasi latest daw kasi ang iPhone ko at mas maganda raw ang camera. I feel happy deep inside dahil at least parang at that moment yung presence ko yung hindi dapat mawawala anytime dahil baka wala silang photographer if magkataon. Himalang kinausap nga ako nila at kasama saan man trip nilang magpapik. Halos naikot na namin ang buong resort kasama ko that time ang girls habang ang boys naman ay alam naming busy sa mga lulutuin that night. Masyadong happy ang lahat sa mga kwentuhan
At that moment, hindi ko nga namamalaya na nakakainom na pala ako dahil at the same time, tinuruan nila ako. I guess normal naman sigurong uminom pag nasa dagat. At ayun nga, ang nangyari lahat kaming mga girls matapos kumain ay nag-aya ng matulog at para nang sa ganun ay matapos na rin ang problema sa tent. Nagpa-share na rin sila ng mga photos nila kanina sa akin from my phone dahil hindi daw sila makakatulog if hindi ko ipas ang mga photos nila dahil excited silang makita ang mga bikini shots nila tas i-post sa FB stories nila. Noong makahiga ako sa tent ko, may katabi ako noon, kabatchmate ko ring babae. Hindi ako makatulog, nakapikit ako at hindi talaga uubra dahil sa intuition ko. May nakikita kasi akong something sa labas that time, sa labas ng tent na anino. Same sa aninong nakikita kong nagpapakita sa bahay kaya pinilit kong ipikit ang mga mata ko at baka guni-guni ko lang. Posible kayang may nais itong sabihin, itong espiritong ito, kaya kung bakit paminsan nagpapakita ito sa akin, pati ba naman dito ay nasundan pa rin ako. Akala ko napaka-enjoy ng moment na iyon kasama sila. Not until kinabukasan nalaman kong iniwan pala ako nila mag-isa sa resort. Nagising akong nawala silang lahat na nagmistulang parang bula. I was there inside the tent. May mga bakas pa nga ng mga kinain namin that night. Naiiyak akong isipin na 5 sila tapos wala man lang may nakaremember sa akin. Napuno ako ng galit that time, hindi ko na maipinta ang mukha ko galing sa iyak para akong batang iniwan ng kanyang magulang at hindi alam ano ang gagawin. Nakakatuwa, tawang-tawa ako sa sarili ko that first time in my life, ni minsan hindi ako ginanito ng mga magulang ko, ni minsan hindi rin ganito kasahol ang ginawa sa akin ng mga dating barkada ko. Siguro nga ay kinarama ako ng mabilisan dahil sa ginawa ko. Naisip ko bigla ang mga ginawa kong pagpapabarang sa isa sa mga kabatch ko, hindi pala maganda iyon at alam ko. Nakakakarama pala siya ng mabilisan kaya huwag gayahin. Mabuti at naisip ko agad ang kambal ko para sunduin ako agad sa resort. Isang himala nang hindi man lang ako ninakawan, hindi man lang ako napano. May isa akong kasamang natulog kagabi na babae sa tent. Wala na rin itong iniwang bakas na gamit. Grabe. Taig pa nila ang isang magnanakaw. Hindi ko man lang na-feel na iniwan na pala ako. In fairness, wala talaga akong may narinig na ingay o di kaya ay kaluskos. Team up na pang-iiwan ang nangyari at malaking imposible na ako ang photographer nila kahapon tas ngayon kakalimutan lang nila ako. Bigla ko naisip na may ginawa kaya akong hindi maganda kaya iniwan nila ako. Tuloy ay puno ako ng mga tanong sa isip ko. Grabe naman, parang wala kaming pinagsamahan. Uso pala ang iwanan ngayon. Bakit hindi man lang ako aware? Saang site ba iyon uso? Hindi siguro ito naka-install sa cellphone ko. Grabe, ang sama ng feeling ko sa ginawa nila. Grabe. Dismayado ako sa kanila dahil ang taas ng tingin ko sa kanila tapos ganun lang pala ang nangyari, wala palang religion dito. Magkaiba man kami ng relihiyon lahat, may mga kanya-kanya palang tinatawong sungay lahat. Napabuntong hininga tuloy ako at bakit may mga ganoong tao? Saan nga ba ako nagkulang at bakit sa buwatan itong ginawa nila sa akin lagi? Wala akong may masabi kahit naman maging ako aminado akong may tinatago akong sungay pero hindi naman sa pagkakataong mang-iiwan ako ng tao. Grabe, ang worst naman nilang kaibigan kung ganon. Ang tanga ko naman kung ganon. Hindi ako aware sa setup nila o baka naman prank lang ito lahat. Saan ba ako mag-uumpisang maghanap ng camera? Ilang oras na kaya nila akong iniwan? Mag-isa akong inayos ang tent at natulalang nag-intay sa kambal ko ng 2 oras. Mabuti at may mga bilihan ng pagkain dito at hindi ko na hayaan ang sarili kong magutom. Grabe no, maraming movies, especially sa Hollywood, ang akala natin nag-e-exist sa totoong buhay, lalo na't yung
bullying movies. Tipong akala natin ganun kalala kung mag-bully ang mga kontrabida sa school. Yung tipong ang lala maging bullies ng mga Americans. Wherein, in fact, based sa best friend ko sa high school noon na student exchange sa US na ngayon, expectation versus reality daw talaga. Hindi uso ang bullying either sa look, how you dress, even sa nationality sa US. In fact, wala talagang pakialamanan doon. Mas effective raw kasi ang batas doon, majority takot, lalo na't pag isang tawag lang ay mapapahiya ka talaga pag sheriff na ang susundo sa'yo. Dito naman sa atin sa Pilipinas, hindi gaanong popular ang mga palabas na may sangkot ang bullying. Meron ilan na sumikat oo, pero if ihalo mo sa palabas ang paghihigante, mas maging click talaga siya sa audience. In fact, in reality, hindi naman lahat ng biktima ng bullying nagre-revenge eh. Hindi din naman porket ikaw ay mahirap, ikaw na lang lagi yung inaapi. Meron rin namang mga mayayaman na mabuti ang puso pero sila pa yung inape. Team up pa. Maybe kasi akala natin at the first place hindi talaga siya nag-e-exist sa mga schools natin pero nag-e-exist talaga siya pag izo-zoom natin at alam naman nating hindi agad iyon naiiwasan. Mataas ang porsyentong kabilang ang bullying sa mga dahilan kung bakit nagpapakamatay ang mga kabataan kasama na doon ng mga cyberbullying. In fact, sa atin nga mukhang mas nag-e-exist ang bullying eh. Meron tayong iba-ibang klase na bullying. Either your skin color, being part of an introvert society, PWD, LGBTQ students, tas may silent treatment pa, bullying via social classes. Bullying do also exist lalo na't pag sa classroom, mahina talaga ang catch-up mo sa lessons at marami pang iba. Nakakalungkot pero yun talaga ang totoo. And another pa, hindi lahat ng nakikita natin sa mga palabas na drama, lalong-lalo na sa TV, totoo ha, yung tipong mga mayayaman lang ang may karapatang mangutya ng kapwa. Minsan in real life, yung mga mayayaman pa yung paminsang pinagtutulungang kukutyain. Napaisip ako bigla sa anino kagabi sa tent. May ibig sabihin kaya iyon? Kung bakit ito nagpakita sa akin kagabi? May warning kaya ito sa akin na hindi ko gets ano? Lumipas pa ang ilang mga minuto ay dumating na rin ang aking kambal. Pagkakita nito sa akin, alalang-alala ko pa ang pag-aalala sa mukha niya. Nakalimutan niya pang i-close ang pinto ng sasakyan at mabilis akong niyakap. Kusang dumoble pa ang mga luhang nais lumabas sa mga mata ko. Hanggang sa biyahe namin pa uwi ay hinayaan niya ako matulog sa likuran at hindi na inabala pa. Pagkagising ko, akala ko panaginip lang lahat. Nakita kong huminto kami sa isang fast food, hindi siya nag-drive-thru at nagtaka ako, aniya, ang magulang namin ay naroon na raw. Takang-taka naman akong sumunod sa kanya hanggang sa naramdaman kong may dalawang labing humalik sa noo ko at niyakap ako. Buong kain namin ay lahat ng atensyon ng mga magulang ko ay nasa akin lamang. Hindi ako nila pinagalitan na kung bakit kasi sumama pa ako sa mga kaibigan ko bagkus ay ang mga physical touch lang nila ang naging tagapagtahan sa sarili ko sa masakit kong puso. Pagdating ko ng bahay, binura ko ang mga pictures ng mga plastic kong kaibigan. Hindi pala kaibigan kundi mga taong manggagamit tulad ng parasites. I feel like everyone is using me for their benefits. At the end of the day, na-realize ko na the wrong people always teach you the right lessons of life. If people are trying to bring you down, it only means that you are above them. Mga ka-Crixie Story listeners, yun ang huling isinulat ni Mika sa kanyang diary na nais kong malaman ninyo. Matapos kong mabasa rin ang notebook na ito ay napuzzle ko na ng paunti-unti kung bakit siya naging ganon before. May nangyari kasi sa kapatid ko na maging ako, maging pamilya ko ay wala kaming may naging kontrol sa buhay niya. Matapos ang insidenteng pag-iwan sa kanya sa resort ay pakiramdam ko may naging resultang trauma ito sa kanya. Kaya ang ginawa ko ay kung maaari, lagi ako nakatoka sa kanya pagkatapos ng aking mga subjects. Nagmistulan niya akong security guard ng palihim ng aking kambal. Dahil natatakot ako noon dahil baka may masamang mangyari ulit sa kanya o di kaya ay tatalon siya sa building ng hindi ko alam. Nagpakonsulta kami sa psychologist at nalamang depressed nga siya.
Para bang wala na siyang gana sa lahat, wala na siyang ganang gumalaw at maging kahit kausapin namin siya ay ang lalim lagi ng iniisip o kung hindi man ay paminsan lutang, paminsan sa bahay, naririnig ko siyang sumisigaw mag-isa kaya minabuti kong magpa-duplicate ng susi ng kwarto niya dahil if may emergency man ay agaran akong makapasok agad. Nagmistula akong tunay na lalaki sa isang buwan para bang nakalimutan ko bigla na gumimik kasama mga barkada ko. Mas importante sa akin kasi yung kapatid ko at pilit kong ginagawa ng mabuti ang lahat para maalis niya pansamantala sa isipan niya ang toxic na mga tao na nakasalumuhan niya sa barkada niya. Minsan nga inaya ko ang kambal ko na uminom, pumayag naman ito at ang tahimik lang ng bahay, tahimik lang siya habang malalim ang iniisip na nakatingin sa beer. Hindi ko nga wari kung papaano niya nalunok agad ang beer, hindi kaya ay natutunan niya ito doon sa mga toxic niyang kaibigan. Mukhang wrong timing yata itong pagyayaya ko kung may isip niya lang ang mga barkada niya kung ganon. Pilit kong iniba ang ambience ng bahay at nilalabas ang pagiging makulit ko upang mag-usap naman kami at ma-open up niya sa akin ang pinagdadaanan niya. Napagod ako at nag-karaoke gamit ang cellphone pero lagi akong talo dahil ako lang naman ang kumakanta sa aming dalawa. Sinigurado ko na malasing ko nga si Kambal nang sa ganon ay maiyak. Hanggang sa mukhang nalasing na nga siya at nagsasalita ng kung ano-ano. Patuloy niya akong tinatanong kung nakikita ko ba raw ang nakikita niyang anino. Aninong lagi raw nakabuntot sa kanya kahit saan man siya mapunta. Akala ko noong una ay nagbibiro lang si Kambal. Dahil tumatawa pa nga siya kung kaya't hindi ko ito sineryoso at nagpatuloy sa pagkakaraoke hanggang sa lumiit lalo ang mata niya at may itinuro sa likod ko na anino raw kaya napalingon naman ako at walang may nakita. Umiling-iling pa ako at pakunwaring galit na sinabihan ang kambal ko na wag naman siyang magbiro ng ganon. Aminado akong kinakabahan ako sa sinabi ng kambal ko, kusang tumayo lahat ng balahibo ko pero naiisip ko na baka dahil sa kalasingan lang niya siguro ito. One time, I agree again to swap room with my twinnie. Hindi raw kasi siya komportable sa kwarto niya. Kaya naman, nakikita at nafe-feel ko rin kung anong energy ang nafe-feel ko sa kwartong iyon. Either matutulog o di kaya ay tumatambay. Lalo na't paggabi, ang creepy lang ng feeling. Even though brand new naman itong lupa at bahay namin. At hindi naman ito creepy before. Medyo 8 years na nga kami nakatira dito. Tas ngayon lang nagpaparamdam. Alam ko nabibuild siguro itong energy sa pinagdadaanan niya. Nakikisabay rin pero I feel weird. On that time, di ko pa nababasa ang notebook diary ni Kambal pero medyo aware rin ako sa mga nararamdaman niya. Aware rin ako na parang may anino nga. Pero sinawalang bahala ko ito pero parang nababahala rin ako dahil maging sa panaginip rin ay nagpaparamdam ito. It feels like a joke at first pero kinikilabutan rin ako lalo na pag binabangungot na ako, hindi naman siya nagpapakita at nagpaparamdam in a bad way. Pero pag ikaw talaga ay medyo tagilid sa iyong pananampalataya, matatakot ka talaga. I was minding my own business one afternoon sa subject ko dahil busy ako sa memorizing dahil malapit na ang exam nang bigla kaming mabulabog lahat ng aking kambal. Yes, ng aking kambal mismo. Again, kambal ko. Pero hindi in a way na pumasok siya sa room namin pero dahil malapit lang ang class niya sa floor namin, majority ng mga students ay nakimarites sa isang classroom. At first, di ko talaga alam na kambal ko pala. Nakikichismis lang rin ako sa iba na may babaeng nasapian raw sa room C59 dahil chismos ang peg ako, literal na in attendance talaga ako. Kaya ayun, nagsilakihan na lamang ang mga mata ko nang nakita kong nagwawala si Mika at pilit itong pinapakalma at hinahawakan ng lahat. Nakita kong ang gulo-gulo na ng buong room, na tumba ang lamesa at ang gulo-gulo na ng mga upuan. Agad naman akong tumakbo para tumulong mapakalma ang kapatid ko. Sumisigaw siya at isa-isa kaming sinisigawan na pakawalan siya. At tumatawa mag-isa. Kahit marami kami, hindi namin siya kayang mahawakan kasi ang lakas niya. Ang buhok niya, ang gulo-gulo na. Mabuti at naka-cycling siya at kahit nakataas na ang palda niya ngayon ay okay lang. Nasampal niya ako gamit ang kaliwang kamay niya at natanggal ko ang kamay ko sa kanya hanggang sa matanggal na rin ang sa iba pa.
Nagwala ito at sinuntok rin ang sarili niya. Umiiyak na ako noon dahil di ko na alam ano ang gagawin ko. Lumipad ang iba pang mga upuan kaya nagsitakbuhan kami palabas. Tuwang-tuwa naman ito at sinigawan kaming lahat ng mga masasamang salita. Nagtanong ako sa naging katabi ko noon palabas na teacher nila. Kitang-kita ko rin noon ang panginginig ni ma'am noong lumingon sa akin. Tinanong ko siya kung paano siya naging agresibong naging ganon. Aniya, tahimik lang raw ito sa klase pero wala raw sa sarili. During recess daw nila kahit di pa niya oras ay tumayo ito bigla at nambato ng kanyang bag nang maya-maya pa ay bigla na lang itong sumigaw at nagwala. Nasa pian raw yata. Napadasal na lang ako sa isip ko noon at agad na sinara ang pintuan para di rin kami maliparan pa ng upuan. Dalawang pintuan mga kaklase niya ay nagtutulungan isara ito para hindi maliparan ng upuan. Sinara namin ang mga pintuan at iniwan siya sa loob. Na-stress ako bigla kung tamang iwan na lang ba siya namin basta-basta sa loob. Hanggang sa mabuti at may security guard na. Isa nga lang, tinulungan niya kami at naalala ko pa noong pagbukas namin ng isang pintuan para makapasok si Kuya Guard, muntik na sanang tumama sa kanyang ari ang isang bag. Mabuti at nakailag siya. At para silang nagpatintero dalawa ng security guard, sumama na rin ako at una ko siyang nahawakan uli. At sumunod na rin ang iba pa at hinawakan na rin ang kanyang paa. Dudura siya at naglalaway, pulang-pula at nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi ko nga kapatid ang hawak-hawak ko, isang demonyo yata ang sumapi sa kanya. Nagdasal ang isang kaibigan niya ng isang dasal mula Biblia na memorize na lahat kaya nagsabayan kaming lahat upang kumalma siya. Nawa sana mawala na sana ang demonyong sumapi. Kaso nagulat kami nang sinabayan pa kami ng demonyo habang tumatawa. Natulala kami lahat na tinatawanan ng demonyo at nagtanong kung bakit kami huminto. Hi, Joel? Bibitawan mo ba ako o ilalaglag ko buong pagkatao mo sa lahat? Ha? Ang lakas mo magsabi na basura si Mika. Bakit? Hindi ka ba basura? Kung makapanglait ka, wagas ha? Kala mo ang perpekto mong tao. Kailan mo nga hinihiling na sana mamatay na lang lahat ng mga kaibigan mo ngayon para ikaw na lang ang magna cum laude. Kung sa bagay, alam mo, paborito ko yan. Damihan mo pa ang mga panglalait mo at ituloy-tuloy mo pa ang pagiging ugali demonyo mo para masulit pagpunta mo ng imperno kasama ko. Hi, Gloria. Siya nga pala, bakit ka takot na takot ngayon? Congrats nga pala sa'yo. Bagay talaga sa'yo yung fake it till you make it. It actually works in your life. Faking that you're beautiful, ah. Kunwari, mabait, pero utak demonyo rin pala. Hi, Hunter! Ikaw pala yan. Depressed ka rin, di ba? Kunwari ka pa. Hayaan mo sa susunod ikaw naman ang papasukin ko. Dahil walang Diyos, iniwan ka rin niya nung namatay ang lolo mo, hindi ba? Kung magpakamatay ka, bakit naman hindi? Gusto mo, susunduin pa kita? Dahil ako lang ang totoo. Sumamba kayo lahat sa akin. Bitawan niyo ako. Lumuhod kayo. Ako lang ang Diyos niyo. Lumuhod kayo. Mika, lumaban ka. Andito na si Kuya Kambalagi. Lumaban ka. Labanan mo ang demonyo. Kaya mo yan. Naniniwala ko sa iyo, Mika. Mika, manalig ka lang sa Diyos dahil totoo siya. Nandito kami lahat para sa iyo, Mika. Tutulungan ka namin dahil totoo ang Diyos sa buhay mo. Lumaban ka, Mika. Crixie stories sa puntong iyon. Nagiiyakan na ang lahat. Sa takot at pinaghalong hindi maintindihan na naramdaman na kilabot. Nagkasundo kami na dalhin ito sa klinik at nung maipalabas na namin ang katawan niya padaan sa koridor ay hindi namin inaasahan na mabitawan siya at nakita naming lumutang ng 2 dangkal mula sa sahig si Mika. Naglalaway na siya at demonyong tumatawa.
nakakakilabot. Bahid kaming lahat ng takot noong oras na iyon at kilabot. Maging ang security guard na sana ay tutulungan kami ay natatakot na rin. Nagdarasal ang lahat sa utak, parehas na hindi namin alam ang gagawin. Hinila ko siya sa palda at bumagsak ang katawan niya sa mga palad ko at nasalo ko siya. Nawalan siya ng malay at agad namin siyang isinugod sa klinik at ilang araw na hindi muna pumasok sa klase si Mika. Yes, nagkamalay na si Mika, Crixie Stories, pero naiilang ako sa kanya dahil nandun pa rin yung trust issue na kung kausap ko ba yung totoong kapatid ko, baka naman demonyo na. Nakakatawa man pakinggan pero that's the truth. Alam niyang nasapian siya dahil nagulat ito sa sarili niya kung bakit na lamang ito nasa klinik at katabi niya noon ang mga madre rin sa eskwelahan na nakaupo katabi ko sa mga upuan na dinadasalan siya. Lagi niya akong kinukulit at lagi naman akong lumalayo. Alam ko kasi ang nasa utak niya. For sure, itatanong niya sa akin kung ano ang sinabi ng demonyo sa mga kaklase niya. Nasabi kasi sa kanya ni mama ang iba kaso limited lang rin. Kaya nagpapaswitch siya sa akin at kinukulit ako pero shut up ako at laging change topic. Nagtrending actually sa whole school yung nangyari at inaabangan lagi ng mga mata nila if kasama ko ba ang kambal ko. Lalo na't ang mga professors rin ay kinukulit ako na magchika rin sa kung ano nga ba ang nangyari sa kapatid ko. Di ko nga alam kung concern nga ba sila o nandidiri na sila sa kapatid ko dahil mahina yung faith niya kaya siya napasukan ng maling espiritu. Nagdududa rin ako bigla sa mga nararamdaman ko rin sa bahay noon. Magkakakonekta kaya ang pagpaparamdam ng anino sa akin at nung sumapi sa kanya? Isang araw nakikita ko na lang ang sarili ko nakausap ang mga magulang ko. Kinukumbinsi ko silang dalawa na magpapablessing ulit sa bahay sa ikalawang pagkakataon. Dahil baka nakuha ni Kambal ang masamang espiritu sa bahay, nilahad ko rin sa kanila ang katotohanan ng may nararamdaman rin akong kakaiba sa kwarto niya. Pag nagsaswap kami ng kwarto at shinare ko rin sa kanila ang mga nafe-feel ko rin sa anino. Nagpa-check up naman si Mika sa aming pinagkakatiwalaan na psychiatrist at nag-undergo ng mga nakalimutan ko na kung ano ang mga iyon. Basta na-diagnose talaga siya under sa depression at hindi ko na babanggitin kung anong stage ng depression ang mayroon siya that time. Pero may ginawa sila ng mga exercises ng doktor kasi siguro part siya ng treatment. I'm not sure. Nagbalik-aral na ulit si Mika sa school. Yung iba sa school concern sa kanya, lalo na ang mga professors niya. Kwento niya rin sa akin, hindi na talaga siya tuluyan pang pinansin ng mga kabatch niya sa course niya. Pero nabigla na lang rin siya na wala na raw siyang pake sa kung ano pa ang iisipin nila at iniisip laban sa kanya. Sila kasi yung tumulong humawak sa kanya that time. Yung mga taong iyon ay ang unang nakakita kung paano siya nagwala during major subject nila sa course at nagulat nga ako sa demonyo that time dahil naipalabas niya ang tinatagong baho ng mga kabatch ni Mika. Pero in a way na natatakot pa rin ako. Totoo kaya lahat ng sinabi ng demonyo sa kanila pero ayaw ko nang maulit pa iyon dahil nakakatakot talaga. Father of all lies naman siya, di ba? Walang duda baka gawa-gawa lang. In reality kasi alam kong hindi iyon kayang sabihin harap-harapan ng kambal ko even though hindi ko sila kilala in person pero feel ko nagsasabi ng totoo ang demonyo that time dahil nakikita ko sa look nila ang guilty look. Makasabi kasi siya parang nakasubaybay talaga siya buong buhay ng isang tao which is true naman talaga. Naniniwala akong dito sa mundo may nakakasama talaga tayong anghel at mga demonyo. Mga anghel natin na nililigtas talaga tayo sa kapahamakan. Meron ring impluensya ng demonyo na naghahasik talaga ng kapahamakan like as usual. Bago pa kasi tayo mag-exist sa mundong ito, marami na silang may naipatumba pa na mga ninuno natin. I'm sure professional mag-handle ang demonyo sa kung paano tayo patutumbahin isa-isa, lalo na sa faith natin sa itaas. Pero di ko talaga makalimutan ng one time, kinorner na ako ng kambal ko. Aniya, sasabihin niya raw sa akin ang posibleng dahilan kung bakit siya nasapian at dapat raw sasabihin ko rin sa kanya kung anong mga sinabi ng demonyo sa mga kabatch niya. Aniya, sabay ngiti.
Ang talino niya talagang mag-isip ng mga deal na kung saan dahil tsismoso talaga ako ay pinukas ko na ang zipper ng bunganga ko. Ani niya raw ay mukhang nakuha niya raw ang demonyo sa mga ginawa niyang portal na itinuro sa kanya ng isang mangkukulam. Mukhang na-open niya raw yata ang portal na hindi na nasara pa. Ilang beses na rin raw kasi niyang nafe-feel na may aninong lagi nakabuntot sa kanya kaya feel niya raw yun ang sumapi mismo sa kanya. Nagpapakita raw kasi ito sa kanya paminsan at nagpapakita rin daw sa panaginip at lagi siyang sinasakal. Noong parte ko na ay pautal-utal ako nag-explain na na-amaze ako actually sa nagsapi sa kanya dahil para itong second version niya na maldita pero in a way na naipalabas niya kasi lahat ng mga baho ng mga kabatch niya pero in a way na nakakatakot. Kalmado kong kinuwento sa kanya ang one by one na nangyari during all that time. Lahat ng mga sigaw ng demonyo maski siya ay natahimik. Maybe siguro hindi niya rin inaasahan o hinihiling na sasapian sana siya. I'm sure malalim na naman ang iniisip niya dahil baka naman kinakabahan. Nagmistula kasi siyang wala ng ulo sa nangyari. Wala na siyang mukhang maipapamukha sa mga nangyari sa lahat, lalo na sa mga kabatchmate niya. Niyakap ko naman siya at ipinaintindi na hindi naman niya ginusto yung nangyari at wala nang magbabago pa sa mga nangyari dahil past na iyon. At bakit naman siya magigilty hindi naman siya nagsabi sa kanila lahat ng yun, kundi yung demonyo. Gusto ko ring i-share sa lahat ang mga informations na nakuha ko sa internet na maybe naging dahilan rin kung bakit nasapian si Mika at positibo nga. We know from scripture that an individual can be possessed by a demon or demons according to Matthew chapter 4 verse 24. There are many possibilities of behaviors that can be a gateway or allow a foothold by the enemy. Some of these include being involved with New Age, psychics, cults, drugs, the occult, witchcraft, spirit, guides, rituals, passive meditations, sexual deviance, spells, and communicating with a spirit. The bottom line is that demons will usually use any deception to have a person open that door. Many Christians want to know whether a Christian can be possessed by a demon. There is no question that Christ believers can be oppressed by the enemy. However, since demons have no authority or right to possess that which Christ owns, it would not be possible for them to be possessed. Ito yung reminder talaga sa lahat any ages na gustong mag-attempt gawa ng mga demonic portal for entertainment purposes while hindi talaga siya advisable. Remember to pray for protection before and after deliverance. This is spiritual warfare and the enemy seeks to devour whom he can, especially anyone setting captives free from his reign of terror. God tells us that our battle is spiritual and that we are to put on the whole armor of God. According to Ephesians chapter 6 verse 11 to 12 for combat, we should always pray for God's help in our spiritual walk and growth, especially when we need help in guarding against the weak areas of our lives. From my story and sa story rin ni Kambal, may mga tao talagang napapasukan ng demonyo at napopossessed. Hindi talaga siya gawa-gawa lang upang magpasikat o di kaya ay para sumikat. Yung nangyari sa kanya ay nagpapatunay na sa buhay natin dito sa mundo, hindi lang tayo ang nag-e-exist na tao, kundi meron pang iba pa na hindi natin nakikita na nandirito matagal na even sa panahon ng BCE or before Christ era. Which means that if akala natin professional tayo sa paglayo sa sarili natin sa mga temptations ay huwag tayong magpakampante. Mahuhulog at mahuhulog talaga tayo sa trap if pisikalan lang ang basihan natin sa protection, kumbaga sariling kakayahan lang. Pag hindi natin ipinahihintulot ng Diyos ang tumulong para masalba tayo sa pang-araw-araw ay huwag na tayong umasa pa na masasalba tayo ng sarili natin. Siya at siya lang lagi ang sagot at ang kanyang will lang lagi dapat ang focus natin. Maraming nangyari at that month sa buhay naming dalawa ni Kambal hanggang sa kasunod pa na month.
na busy pareho sa school at normal lang naman siguro iyon pag graduating. Sa unang month, aminado kaming nagpadala kaming lahat sa mga worry not until one time sa city namin. Ito yung hindi namin makakalimutan pareho. May kakabukas lang kasi na mall bago sa city. Syempre, teenagers kung ano ang uso, puntahan talaga. At that mall, nagkatawanan pa kami dahil parehas kaming naligaw. Pero alam naming hindi lang kami ang naligaw dahil lahat ng tao maybe at that time ay first time rin makapasok sa mall na iyon like us. Nahihiya kasi kami that time na magtanong sa mga guard. Alam naman naming hindi naman kami nagmamadali dahil mo lang talaga lakad namin that whole day. Wala lang, sadyang tiwala lang talagang hindi naman siguro kami dito mawawala. Ayun, pasok lang kami sa kung saan-saan, Friday kasi that time at nag-coffee date lang kami after OJT at busog naman kaming dalawa sa cake na nakain. Mga alauna na yata sa oras na iyon nang napasok kami pareho sa akala namin may tinda na brand sa loob. Yun pala function room ng isang church at face-to-face gathering ng mga community of single that time. As in, hindi talaga siya halata na may worship gathering sa loob. At nawawamali kaming dalawa, let me explain. Basta close kasi siya ng mga curtain that time at may nakita lang kaming may pumasok na tao doon. Akala namin opening ng retail store business. Close din kasi yung glass door at may nakita naman kaming tao sa loob. Imagine, basta naka-arm in arm position kami that time. Like bawal kaming mag-separate dalawa habang nagtatawanan sa isang kwentuhan. Like as in, wala talaga sa utak namin na nakapasok na pala kami sa isang face-to-face gathering ng isang church. Natigil lang kaming dalawa nang lumingon lahat nang nakaupo sa amin at nanotice pa kami ng host that time at winelcome pa kaming dalawa. Wala kaming tinginan sa bawat isa that time at kapwa na tahimik. Kinakabahan kaming nagsulat sa login book nila that time at inalalayang umupo sa gusto naming upuan. Timing pa yung pagpasok namin sa 1 hour sermon ng pastor nila at that time. At after that, wala kaming takas sa hiya sa free merienda ng church nila sa likod at nagkakwentuhan pa kami ng ibang members nila. Dahil akala namin yun ang ending at pwede nang umuwi. Hindi pala kami aware pareho na madadivide kaming dalawa at napunta sa girl and boy group at nag-perform ng circle chair that time. Lahat sa per group magsasagot ng discussion question. At nakakatuwa lang dahil lahat kayo mag-e-exchange pala ng kung sino talaga kayo in real life at i-introduce mo talaga ang self mo sa lahat gamit ang past experiences mo without judgments. Paano ko nalaman yon? Madali lang. Hindi ko kasi inaasahan na maluha habang ako ay nagkukwento that time. Tas alam mo yon, may power talaga yung makinig ka lang sa tao imbes na pangaralan siya o i-judge siya. Sobrang bigat kasi ng pakiramdam ko noon na patahan lang ako gamit ang mga kamay na tinapik ako sa likod. Nakakagaan lang ng loob. Doon talaga matcha-challenge that time yung mga napagdaanan mo sa buhay at yung presence ni God all the way sa buhay mo. Dito mo malalaman na lahat talaga kayo sinner pero handang magbago. Wala talaga ang plastika ng naganap dahil tulong-tulungan talaga. At mas pumapaibabaw doon talaga matcha-challenge na sa mga temptations talaga hindi mo siya makakayanan gamit ang physical strength mo lang, kundi kailangan mo talaga ang presence ni God. Then let Him change your life and have faith in Him alone. Life-changing ika nga ang nangyari. Majority ng mga nakasalumuha ko ay mga kapwa ko single doon. May mga ka-age ako, may mga higher at lower rin, pero same goal ang na-realize ko after that. They are a community where single gather to know more about Jesus and life's real purpose. After that, may prayer ang naganap, lalo na't prayer sa bawat isa. Di ko na ma-remember kung nakailang balik kaming dalawa ni Kambal doon, hindi dahil sa mga tao lang kundi sa hunger na paghahanap namin sa Diyos at ma-experience rin ang real relationship with Him. Grabe na life-changing yung pagdala ng mga paa naming dalawa ni Kambal sa church na iyon. Grabe yung pinagdaanan ko as well dahil kasama ko si God sa pagbabago ko. Hindi ko nabago ang sarili ko within a day lang or a month. Last na na-remember ko talaga ay binago ako ng Panginoon nating lahat at naging tunay ako na lalaki. In His grace and will, at gusto ko rin kasing magbago rin away from my past, bad habits,
At proud ako dahil doon. Di ko nga akalain na in His will, mababago pa pala ako at nawala yung pagiging kembot ng balakang ko. Naalala ko pa nga one time kasama ko ang pamilya ko sa pagsusunog ng mga gamit ko sa bakuran namin that time. Ang mga gamit ko na nagpapaalala sa akin sa mga pagkembot ng balakang ko. At hindi easy talaga ang pinili kong daan dahil natitest ako sa mga temptations lagi. Nakita ko na kasi ang happiness na hinahanap ko, forever na happiness na hindi ako yung gumawa kundi sa tulong rin ng Diyos. Dati kasi self-made lang ang happiness ko, ngayon kusa na silang dumadating. I'm sure galing iyon sa itaas. Binago rin si Mika ng panahon at ng Diyos. Ang dating warrior ngayon, nagtutulungan na kaming dalawa na magbago ang tingin sa mundo at huwag magpaapekto sa sinasabi ng mundo na dapat nang inormalize at sundin. Andun pa rin yung sanda makmak na mga temptations pero dahil doon, yun ang dahilan kung bakit kami ngumingiti na ngayon dahil alam namin kaya namin ito kasama lagi ang Diyos. In short, hindi ibig sabihin na nagbago na kami ng relihiyon ay wala na kaming temptations na pagdadaanan. Hindi kami safe lagi kasi mas dumoble pa nga ito at tinitest lagi kami ng mundo pareho. Kumbaga, ika nga sa TikTok, why do I love God? I don't love God because I'm scared of hell. I love God because even though I deserve nothing, He gave me everything. Nadadala ko ang pagiging komedyante kong lalaki ngayon sa pagtulong na sumagipa ng mga buhay ng mga kabataan natin ngayon. At ang kwento itinampok namin ngayon ni Mika, masasabi kong hindi lang ito nag-focus sa kwento niya, kundi parehas sa kwento naming dalawa papunta sa pagbabago na nais ng Diyos na mangyari sa buhay namin. Hindi lang kami ang nagbago pareho, kundi sa tulong rin ng Diyos ay nakilala rin pareho ng mga magulang namin ang Diyos. Dati, pag nagugulat o nagagalit yan silang dalawa, laging nagmumura. Ngayon, tanging binabanggit na nila ay ayon, alam nyo na, yung pagbabago na nais rin ng Diyos sa buhay nila. Bago sila kunin, sabay sa amin ni Kambal ng Panginoon. Si Mika, gamit yung mga nangyari sa buhay niya, iyon yung tumulong sa kanya upang sumagip pa ng buhay ng ibang buhay ng tao na dumaan rin sa ganong sitwasyon. Tulad niya, nais niya ring ipasama sa sulat ko ngayon ang nais niya ring sabihin sa lahat. Aniya para rin raw ito sa mga nadadown ngayon na dadaon dahil lalo na sa sinasabi ng mundo na pag introvert ka, wala kang kakayahan makipagsabayan sa mundo. Huwag ka raw magpaapekto, ituloy mo lang raw ang buhay. People might not know what you carried inside, and if people look over you, always remember, God let them treat you that way because He wanted you to see who they were. Because nothing exposes character more than the way you treat people you don't think you need. But God said in Psalms chapter 27 verse 5, "For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set up upon a rock, He will hide you in plain sight to show you who your real crew is." Have faith in Him always. If you are tired of life, suicide is not the right choice. When God gives you a new beginning, don't repeat the old mistakes. According to 1 Peter chapter 5 verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. According to 1 Peter chapter 5 verse 7, give all your worries and cares to God, for He cares about you. And 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. And lastly, Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Parehas kaming mga hindi perpekto ni Mika, nagkakamali rin. Kung siguro wala ang Diyos sa buhay namin, siguro hindi namin alam paano i-appreciate yung mga nangyari sa buhay namin ngayon. Either maganda pa iyan o di kaya ay hindi.
Ito ang mga dahilan kung bakit ako yung nagpadala ng sulat para maraming ma-inspire na tao na nakikinig ngayon dahil si Mika kasi busy sa mga inaasikasong papeles niya papuntang Australia. Hindi po siya nagbigti, hindi po siya nagpakamatay, buhay po siya. Nakuha kasi siyang scholar ng isang senador para makapag-aral sa ibang bansa. Nakilala namin si senator dahil sa same church. Kaya nung ayain niya si Mika para magmasteral sa ibang bansa para may kasama rin panganay niya ay nag-oo naman ito sa awa ng Diyos. At least matutupad na niya ang mga pangarap niya. At ako na lang ang naiwan sa bahay para ipagpatuloy rin ang aming negosyo nila mama at papa. Kasalukuyan ako nagpapa-enroll habang isinusulat ito for law school. Sana if papala rin, umaasa rin akong sana makapasa tulad rin ni Mika sa Australia. At nawa sana ay makapasa kaming dalawa. If nalilito kayo kung bakit ang bilis naman ng kwento at kung bakit parang kanina lang ay nag-aaral si Mika, ba't ngayon patapos na? First year kasi siya before at face-to-face pa, then during first year puro minor subjects kinuha niya kaya di niya pa nakikilala ang mga kabatchmate niya that time. Tapos nag-COVID at nagpatuloy ang pag-aaral within 2 years online class. Then noong pagbalik niyo normal na ay kasalukuyan kaming 4th year at graduating noon. Doon niya rin nakilala ng personalan ng mga kabatchmate niya at noong makagraduate nga ay kinuha sabay sa amin pareho ang mga magulang namin galing sa aksidente sa motorsiklo. At para ma-process rin yung pag-move on namin sa pagkamatay nila ay gagawin namin sabay yung mga promise namin sa kanila na makapagtapos at magmamaster pa. Kaya tutok kami ngayon sa pag-aaral. Dahil nasa proseso pa rin kami sa pag-move on pareho at nagpapakabisi kami para ma-release ng paunti-unti ang sakit at mag-move on na lamang at ipatuloy ang laban. Kaya nag-apply ako for law school at nagsulat rin sa Crixie Stories dahil na-inspire sa isang story rin na itinampok rin nila dito sa YouTube. Habang si Mika naman ay busy sa kanya papeles papuntang Australia. Magkalayo man kami for sure pero andun pa rin yung strong bond namin sa bawat isa. Proud nga ako sa kapatid ko dahil sinabihan man siyang basura ng isang kabatchmate niya at itinuring na basura ng lahat. Well, tingnan nyo naman ngayon at lumalaban pa rin siya at hindi iniisip ang sinasabi ng iba. Dalangin ko rin ang kasiyahan ng bawat isa ngayon. Nawa wag tayong magpadala sa mga masasamang nangyari sa mundo ngayon, kundi dapat ipatuloy pa rin natin ang laban at lagi magtiwala sa kapangyarihan na nasa itaas. Pahinga muna if napagod man, pero ipagpatuloy pa rin ang laban kinabukasan. Di natin alam, may nakalaan pa lang magandang buhay sa bawat isa pagdating sa tuktok. Kaya wag nawa sana nating i-judge ang bawat isa. Either siya man ay introvert o extrovert, ambivert o ano pa yan. Basta tao. You know, we love to judge people nowadays but we fail to see our own imperfections. Many times we are not disciplined properly. Remember, knowledge doesn't equal spiritual maturity. Knowledge sometimes makes arrogant. Knowledge, in short, is not equal to maturity. Hindi assurance ang pagiging academic excellence para magiging successful sa buhay. Kadalasan kung sino pa yung akala mo walang pag-asa sa eskwelahan, sila pa yung kadalasan nagiging founder and owner ng mga kumpanya. Bilog ang mundo, ang taong dinadawan mo ngayon, baka siya kakailanganin mo bukas because on how you treat and speak to other people. Shout out sa mga Cebuanong na minaron, labi na agdere sa Tagum, Davao. Crixie Stories, thanks for this opportunity. May God bless you and your team as well. Bye everyone. By the way, like and subscribe mga kakayasal or Crixie Stories listeners. Follow us in this social media platforms for more updates. Hanggang sa muli, ako po si Crixie, dito lang sa ating Crixie Stories. Isa pong mapagpalang araw sa lahat at maraming salamat po.